Castro, apelido palang red flag na. Alam mo ba sinasabi niyan sa presidente natin kung hindi ba naman ito baliw? Mas martial daw si PRD dahil daw nagsalita si PRD na huwag magbayad ng tax ang mga Pilipino kung hindi ba naman ito siraulo rin. Diba? Bobo. Bobo din tong babae na to, no? Natural, sinabi ni Digong yan. Diba? Oo, sinabi ni Digong yan mismo. Wag magbayad ng tax. Diba? Parang, halimbawa, isa kang negosyante, di ka magbabayad ng tax. Magkakasala ka sa gobyerno. Parang lalabag ka ng... Gusto mo labagin yung batas. Gusto ni Digong na, hindi, lumabag kayo sa batas, huwag kayong magbayad ng tax. Tama ba yun? O may tama ka? Diba? Pag kayo kinukontra ni Atty. Claire Castro, nanggigigil kayo kasi lahat sa puli. Lahat ng sinasabi ni Atty. Claire, ano yan tama yan Bakit? Kasi batas po ang pinagbabasihan. Diba? May batas kasi. Hindi naman pwedeng ako ngayon, mag-advise ngayon ako. Sabihin, oy, dahil ganito yung ating administrasyon, wag na kayong magbayad ng tax. Tama ba yun? Pukpuk ang babae ka. Animal ka. Ha? Yung kapukpukan mo, abay, hinay-hinay ha. Uy, bullpoint man, namimersonal ka. Bakit? Sila namimersonal din naman totoo naman pukpuk ka O, diba? So, ngayon, ito po yung bigyan natin ng reaksyon. Unti-untiin natin, himay-himayin po natin. Okay? Pero syempre, bago po tayo mag-tuloy-tuloy sa ating reaksyon, meron po tayong Facebook page dito, Ballpoint Man 2.0. Ayan huwag niyo po kalimutang i-follow yung ating Facebook page. At syempre, mga pre, bigyan din po natin ng reaksyon itong si Maharlika, no? Oo, kasi uuwi na daw po yung tatay niya. Uuwi na daw ng Pilipinas. Okay? Syempre, may Facebook page tayo, Timbirador at Ballpoint Man 2.0. At sa hindi pa nakasubscribe sa ating YouTube channel, huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe para naman po maging updated kayo sa lahat ng mga uploads natin. Okay! Let's do this! Ito na nga, no? Itong babaeng ito. Saan na ba yun? Ayan. Pokpokita. Pakinggan niyo po yung masasabihin niya. Castro, apelido palang... Ganyan magsalita no? Tabi, ano yung ulo, no? Parang sinapok lang, tapos na ganun yung ulo. Diba? Ano yan? Ano yan? Style? Ang pangit naman. Nakaganon talaga. Castro. Utang naman. Tayo mo yung ulo mo. Ayusin mo. Mag-ayos ka. Huwag kang kupal. Naku po. Ito na mga pre. Tuloy na natin to. Apelido palang red flag na. Alam mo ba sinasabi niyan sa presidente natin kung hindi ba naman ito baliw? Mas martial daw si PRD dahil daw nagsalita si PRD na huwag magbayad ng tax ang mga Pilipino kung hindi ba naman ito siraulo rin. Tama ba? Nasabihin mo na, oy, Ballpoint Man, huwag ka nang magbayad ng tax ha. Huwag kang magbayad sa gobyerno. Parang gusto mo pa akong gamitin na gusto mong magkasala pa ako sa gobyerno. Gusto mo pang, oy, parang kulang na lang sabihin sa'yo na, Ballpoint Man, lumabag ka sa batas ha. Huwag kang susunod ha. Tanga din itong babae na to Yan kasi, pakangkang ka kasi ng pakangkang. Ang napektuhan ngayon, utak mo. Ang sabi ni PRD, kung ganyan rin lang ang ginagawa nila, sasabihan ko ang mga Pilipino na wag na lang magbayad ng tax. Anong tawag doon? Kung ganyan, pag hindi mo pala gusto yung ginagawa ng gobyerno, manghihikayat ka na wag nang magbayad ng tax. Umpog kita sa itlog ni Kibuloy Sorry. Kibuloy tuloy. Son of God pala. Diba? Nadulas lang yung dila ko. Sorry naman, tao lang nagkakamali. Diba? Kung ganyan pala, pag hindi mo gusto yung gobyerno, manghihikayat ka, tuturuan mo yung mga Pilipino ng mali. Kung nasa tabi lang kita, tinadyakan na kita dyan Upal ka.
Yan yon! Sira ulo kang Clay Castro ka! Iba din itong mga DDS mag-react ano. Walang mga utak eh. Diba? Puki lang yung mga ginagamit. Puro puki yung ginagamit nito eh. Pero walang laman yung utak. Yung mga lumalabas sa kanilang mga bibig, sira ulo ka, ganyan, ganyan. Puki lang ina mo ka. Walang laman yung sinasabi mo. Diba? Oo, mag-focus ka sa issue. Ha? Ngayon, paano mo nasabing walang laman yung utak ni Atty. Claire Castro? Paano mo masasabing bobo si Atty. Claire Castro? Eh, attorney yan. Diba? Attorney, tagapagsalita pa ng Malacanang. Eh, ikaw, DDS ka na bobo na nagkukuskus ng kubeta? Yung nagkukuskus ng kubeta na bobo ang katulad mo, lalaitin yung attorney. Di ko naman inaano yung mga katulong. Pero, dapat nga maging humble ka kung yun yung kalagayan mo. Pero ikaw, yung kakaiba, nagkukuskus ka ng kubeta, pero nilalait mo yung lawyer. Diba? Oh, ay di nakakahiya ka. Puki ng ina mo ka. Ha? Animal ka. Ah. Ano? Papalag ka? Tuloy. Ang ka ba naman nakakita ng tagapagsalita ng Pilipinas na napakatanga? Bakit nga naging tanga? Wala na bang lalabas sa bibig mo? Tanga, bobo, paulit-ulit. Ngayon, explain mo paano naging tanga si attorney, paano naging bobo si attorney. Hindi mo ma-explain kasi puki ng ina mo ka, puki lang yung kapital mo. Diba? Oh, yan lang yung kapital mo. Yan lang yung boses mo, pansindak, para magmukha kang cool. Puki ng ina mo ka. Diba? Oh, tuloy. Kumpara nyo nga yan sa tagapagsalita ni PRD. Oh, kumpara natin kay Harry Roque, kay Panelo. Wala mang mga binatbat yung mga yan. Diba? Oh, si Harry Roque nasa, nagtatago. Oh, kung magaling yan, dapat hindi nagtatago yan. Oh, si Panelo, anong nagawa? Oh, napigilan ba niya yung ICC? Wala! Diba? Sabi nga ni Atty. Conti, see you in the ICC. Oh, di na tamimi si si Panelo, di ba? Oh. Walang nagawa ang tiyong Panelo mo. Si Harry Roque, si Atty. Trixie, si Atty. Padelo. Oh. Si Trixie, Atty. Trixie, di ba yun yung babaliktad sana? Biglang babaliktad na sana yon. Kakampi sa administrasyon. Pero gusto niya, bago siya bumaliktad, di umano, meron siyang hinihingi. Hindi na pagbigyan, kaya nagdi-DS na lang. Mga walang paninindigan. Yung pinagmamalaki mo. Tingnan mo ang level ng utak na ito. Nakakahiya ang Pilipinas. Wala O kinakahiya daw niya yung Pilipinas. Diba? Yung taga-kuskus ng kubeta, kinakahiya yung Pilipinas. Yung taga-tsupa ng mga kano sa ibang bansa, na tsumutsupa naman ito eh. Diba? Kinakahiya yung Pilipinas. Yung pukpuk na katulad niya, kinakahiya yung Pilipinas. Puki ng ina mo ka. Diba? Nakakahiya daw yung Pilipinas. Oh. Yeah. lang alam ito. Hindi. Ano? Ano? Wala ka nang masabi? Nagtatawa mo na lang. Paano kasi magkakaroon ng utak yan, ballpoint man? Tingnan mo naman yung mga lumalabas sa bunganga niya na, naubusan ng mga sasabihin. Nonsense. Itong tao na to, namumuliti ka lang. Namumuliti ka? Bakit? Tumatakbo ba? Senador yan, mayor, presidente, vice president, wala pa pala. Senador. Paano mo sasabihin namumuliti ka? Si Atty. Claire, hindi naman yan tumatakbo. Bilang senador, bilang mayor, bilang kagawad. Wala namang ganun paano mo sasabihin namumuliti ka? Bobo ka. Bobo ka. Mga bobo. Yan yung tawag sa'yo. Paano mo sasabihin namumuliti ka? Hindi naman yan hindi naman tumatakbo ang senador yan.
Tatanga-tanga. Oh, For your information, ikaw Castro, the second ka ng Pilipinas. nakaganyan siya, oh. Ang ina, ibang klase yung galawan nitong puki ng inang babae na to, oh. Tabingi yung ulo. Tapos yung anak siguro nito, ganyan din. Ganyan, di kaya nasa kaliwa, ganyan. Oh, pamilyang, anong tawag sa ganito? Pamilyang may sira sa liig. Tuloy. Na si PRD, nang natapos ang kanyang termino, 70 plus ang kanyang trust rating nung bumaba siya dyan. Nung natapos ang termino, 70% ang trust ratings. Oh, magpasa hanggang ngayon na eh. Yung survey ng mga DDS, mga Duterte, kulang na lang, gawin nilang 1,000. Pero kung i-check mo, fake news. Pagtatak DDS, fake news yan. Yung mga trust ratings na yan, fake news yan. Diba? Oh, tuloy. Kulangan ng mga Pilipino. Nakakatawa dahil ang tagapagsalita ng Pilipinas ay yan. Tapos ang Pilipinas, God bless the Philippines. May God bless ka pa. Ha? Trabaho ka na lang marangal. Okay lang magkuskus ng kubita, basta gamitin lang yung utak at maging marespeto ka. Pero kung nagkukuskus ka ng kubita, pero mapanlait ka, pukpo ka pang, animal ka, God bless na lang sa'yo. Anyway mga pre, ito, bigyan po natin ito ng reaksyon, no? Itong isang video dito. Well, Isang video ni Luka Luka. Okay? Ayan. Ito po. Yan. Bigyan po natin ng reaksyon. message ko, I hope marinig ako ni PRD very soon kasi lalabas na siya. I hope marinig ako ni Digong soon kasi lalabas na daw po si Digong. Sabi ni Maharlika. Pinapaasa na naman niya yung mga DDS. Wala naman po talagang Digong nalalabas. Bakit? Sa edad niyang yan, 80 years old na siya. Pagpalagay nating 30 years siyang makukulong dyan. 18 na si Digong. Aabot pa kaya yun? Maniniwala kaya kayo kay Maharlika na makakalabas na siya? Yun yung tanong. Yun yung tanong. Maniwala lang kayo kay Maharlika. Katulad ng mga USB nila, magpasa hanggang ngayon, wala. Tapos, lundag na naman sila sa ibang issue, papaasahin na naman kayo, nalalabas na yung tatay nila. Tatay niyo. Diba? Mga utu-utu lang kayo. Sus. Asa naman yung mga DDS, post agad. Diba? Kinapi agad yung video. Nirepost agad nila, yay! Lalabas na ang tatay namin. Magantay kayo ng 30 years. 30 years. Magantay kayo. Baka wala na kayong maantay. PRD kasama ko ang mga Tama mo, may nag-wow. Yan nga natin. PRD kasama ko Nakarinig lang sa sinabi ni Maharlika na fake news, nag-wow agad yung tangang matandang DDS na nasa harapan ni Maharlika. Wow daw. Wow. Bubo? Ay, mga jutang dyan, mga kalaban. Si PRD, for sure naririnig mo ang mga kababayan ko dito. We love you. And thank you. PRRD, naririnig mo yung mga kababayan ko dito, we love you because bayad ako. No money? Hindi ka namin mamahalin. Sa panahon mo ay nagkaroon ng kampante ang mga OFW like us, mga Filipino abroad na pag-uwi namin sa airport, maayos. Pag-uwi namin sa airport, may tanimbala. May tanimbala. Kaya kampante po talaga ang Pilipinas sa panahon ni Digong. Ha? Kampante. Bakit? Abay, may tanimbala eh. Ang galing. Now, gulo na naman. But my message to you is stay strong, stay healthy. Dahil nandito kami para sa laban na to. We will win. Dito na yung We will win. Tapos,
Nagtatago na yung iba sa inyo. Yung iba bulok na sa kulungan. Tapos we will win pa rin. Papaasahin nyo na naman yung mga tangang matandang DDS, mga matatandang DDS dyan. Kawawang mga inutil na DDS. Congratulations. Sige lang, maging uto-uto lang kayo. Ngayon mga pre, bigyan po natin ng reaction itong isang video na di umano ginahasa ni Malapitan. Okay, pakinggan po natin ang video na ito. 21 anyos na babaeng biktima umano ng panggagahasa ng 21 anyos na babaeng biktima umano ng panggagahasa ng isang Dale Malapitan sa District 1 ng Caloocan. Dale Malapitan. Pag mga malapitan talaga, di umano ay ginahasa ni Dale Malapitan itong babaeng ito. Minor di edad pa. Pero ngayon medyo may edad na siya kasi ilang taon na po yung issue na to eh. Okay? Yan ba yung tatak malapitan? Mga medyo may sakit sa pag-aari. I mean, malikot yung pag-aari. Huh? Caloocan. Si Malapitan ay tumatakbong congressman ngayon. Sa pagharap ng biktima kasama si Attorney Trixie Angeles, kilalang abogado ng mga Magdalo noon, 16 anyos pa lang noon ang biktima ng umunoy pagsamantalahan ng inaakusahan. Sabi ni Attorney Angeles, maaaring questionin ang motibo ng pagbubukas ng kaso dahil sa election period, pero malinaw umano na ito ng biktima at hindi dinikta ni numan. Gaya ng sinabi ko, naiintindihan ko yung skepticism nyo. Kasi kung ako din yung nakaupo dyan, I would ask the same question. Sayang nga lang talaga na ang naging attorney nitong ginahasa si Attorney Trixie. Kasi kung ibang attorney sana, nasolve na sana yung kaso na yan. Pero dahil si Attorney Trixie po ang naging lawyer nung ginahasa, walang nangyari. Weak po yung lawyer na to eh. Weak. Diba? Hindi magaling. Kaya payo ko sa inyo kung kukuha kayo ng abogado nyo, piliin nyo yung magaling. Huwag yung piliin to, naku po, magtalit-silit yung buhay nyo. In fact, nung nilapit siya sa akin, I asked exactly the same questions. Tinanong ko, bakit ngayon? Ngayon lang niya nakita eh. Nakita niya nangangampanya eh. Nakikipagkamayan pa dun sa kalye, parang walang nangyari. Ano po yung binigay ninyong tulong? Support, moral support lang po. Walang financial, walang ano. Basta moral support lang po. Kung wala pong financial ma'am, paano niyo pupukuhain yung kaso? Ay, sila na pong bahala doon. Kami naman. Basta moral support lang ano namin sa kanila. Dahil wala din naman kami eh. Tumangging humarap sa kamera namin na mag-amang Malapitan na kasalukuyang kandidato ngayon sa Caloocan. Tumanggi. Alam nyo kung wala kang ginagawa at malinis yung konsensya mo, haharap ka. Sasagot ka sa mga tanong ng media. Pero bakit ayaw nyo? Bakit nagtatago kayo? Ngayon si Along Malapitan. Diba? Ibubuto nyo ba yan? Kinakabahan nga siya ngayon kay Trillanes. Sabi niya, lumayas ka dito. Pinapalaya sa Caloocan. Amo, kung hindi ka takot at hindi ka kinakabahan, ang sasabihin mo lang, okay lang yan. Tingnan natin kung sino mananalo sa eleksyon. Pero pinapalayas mo eh. Kasi ako'y naniniwala pag ito ay nakababa sa kanyang posisyon, tadtad yung kaso nito. Matatagtad ng kaso yan. Trillanes pa ba? Subok na yan si Trillanes. Naku po. Kaya iboto po natin yan mga pre, no? Si Trillanes dyan sa Caloocan bilang mayor. Okay? Dahil matindi po ito si Senator Future Mayor Trillanes makipaglaban. Talagang tinatapos niyo yung laban. Tingnan mo si Digong. Nakulong dahil kay Trillanes. Diba? So, yun lang po yung ating video ngayon mga pre. Ayan pero syempre, bago po tayo magtapos sa ating video ngayon, meron po tayong Facebook page dito. Yan, Ballpoint Man 2.0. Huwag niyo pong kalimutang i-follow yung ating Facebook page. Yan. Syempre, may timbirador po tayo. And syempre mga pre, sa hindi pa po nakasubscribe sa ating YouTube channel, huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe para naman maging updated kayo sa lahat ng mga uploads natin. And syempre, papasalamatan ko lang po yung mga bago po nating subscriber. Maraming salamat po.
Ayan ha, salamat po sa suporta sa ating YouTube channel. Ayan ha, hanggang sa susunod na video po, tayo po ay magkita-kita. Sa ngayon, bye-bye po muna, pansamantala.